Nagpapatuloy po ang inyong same-sex marriage PTV special for kanina, Cathy, medyo talagang nakikita natin yung pagiging pro at saka yung mga ibang mga anti tungkol dito sa isyong ito. Oo, sabi po, bago tayo nag-break, naging pahayag ni Ginoong David na hindi daw natural itong pinayagan itong same-sex marriage dahil eventually mauubos daw ang human race dahil hindi pwedeng mag-anak ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ano po ang reaksyon ng ating mga pro-gay marriage dito sa naging statement na ito ni Ginoong David? Una po, yung pong premise niya, ayokong sabihin, pero hindi magandang premise yun na kapag may same-sex marriage, mawawala na ang tao sa mundo. Gusto ko lang linawin na ang same-sex marriage issue is not about religious issue. This is a equal protection of the law issue. Pantay na karapatan, yan ay nag-guaranteed sa Philippine Constitution. Gusto ko lang ding susugan yung sinabi ni Atty. kanina doon na parang ang nabasa niya lang ay yung mga ibang statement sa Philippine Constitution. Nakalimutan niyang basahin yung statement ng Constitution regarding spouse ang nakalagay sa Constitution, hindi male-female. So, yung sinasabi namin na kailangang i-amend ang family code, hindi kami against sa family. We're a family too. Kaya nga kami nagpapakasal kasi we create our own family. And marriage is a fundamental right of all citizens in all civilized society. Kaya hindi to special rights. Inherent right ito. Karapatan to ng bawat tao na magkaroon sila ng pamilyang kanilang bubuuin. Halimbawa, kung ang pamilya mo ay may nanay, tatay, kuya, okay yun. Pero kung yung kinasal mo, hindi namang nanganak dahil baog yung isa, sasabihin mo bang hindi family yon? O kaya yung dalawang matanda na kinasal mo, hindi rin nagkaanak, hindi mo rin tatawagin na family yon? That's similar with us. Hindi nga kami nanganganak. Ewan nga namin, pero dumadami naman kami. Di ba? Pero joke po yun, di ba? Ewan ko nga. Pero totoo yan, di ba? At yun lang sabi namin, yung hindi namin sinisirang family. We are family-oriented people. We are ang LGBT, very family-oriented people. Ang sinasabi namin dito, bigay nyo sa amin yung karapatan namin magpakasal kasi meron talagang tao na nagsasama. Kami ng partner ko, magna 9 years na kami. Isa siyang teacher. At ako naman ay isang pastor. If anything happened to my partner, dapat ako ang nagde-decide para sa kanya at hindi yung family niya. Kasi ako ang family niya, di ba? I have a point to raise with Attorney Kaiko. Is marriage a right or is it a privilege po? Kasi sabi po ni Reverend Agbayani, karapatan po ng bawat tao. Hindi, yung sinasabi niya yung equality. Pero yung, because yung tinatanong mo sa akin, sa law, it is a privilege. Because kung hindi ka entitled to be married, the law will not allow you. So it's a privilege. Gusto kong tanungin si Oriel, ikaw magpapakasal ka nga, ano ang plano mo at ng inyong partner? Mag-a-adapt ba kayo or wala kayo lang dalawa sa inyong pamilya? Ang pamilya po pwede maging dalawa lang. Yes. My partner is American, so he's living in LA. Ikakasal kami on January 15 sa Metropolitan Community Church. Isa rin siyang simbahan. Dito yan, sa Yes, Pilipinas? dito sa Pilipinas, sa Okay. Quezon City, who caters LGBT. Not literally LGBT, but everyone else. Yung mga hindi tinatanggap ng simbahan. Yung mga traditional churches. After namin ikasal, probably, magbubuo kami ng family. Family naming dalawa. Hindi kami mag-a-adapt probably. May baby naman kami. We have a dog. And yun nga, tulad ng sinabi ni Reverend CJ, yung pagbubuo kasi ng pamilya, it is kung paano mo siya dinidefine, kung paano mo dinidefine yung family. Hindi naman porket magkakaroon kayo ng anak, doon mo lang mabubuo doon mo yung masasabing pamilya na siya. Tulad nga na sinabi niya, may mga baog, may mga hindi nanganganak. Pero pag kinasal sila, they call themselves a family, di ba? And in science, sa science, it's a God's truth din, di ba? And sa Bible, wala naman dinidefine doon written sa Bible kung ano na ngayon yung sexuality today.
Wala doon. Plus, in science, homosexuality is defined as natural. So it's natural for us, and it's natural for us to love kung sino man yung taong minamahal namin at ikakasal kami dun man sa taong mamahalin namin. Karapatan namin yon, and it's natural for us since the science says it's so. Okay. Kunin natin ang reaction ni Gusto Bishop, ko lang Tindero. mag-react dun sa Yeah. sinabi kasi very clear in Genesis chapter 1, verse 27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of heavens, and every living thing that moves on the earth. So very clear na when God created man in His own image. And very clear, male and female, He created them. At nais kong ipagpatuloy, sa Genesis chapter 2, alam niyo yung design ng Panginoon, when God created us na talagang to enjoy life. Kaya nga, the first not good in the Bible, 2:18, where it says, and God saw it is not good for the man to be alone. And God Yes. said, I will make a helper suitable for him. Now, don't stop there. Because as we continue on, and then, ang ginawa ng Panginoon, the Lord caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed the place with flesh, and the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman, and brought her to the man. Then the man said, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore the man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and they will become one flesh. Okay. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. So Bigyan very clear. natin ng pagkakataon si Oriel na Okay, sagot. sige Gusto ko lang Oh. sabihin na very clear na it is when God created, He created him male and female. He So, created man male and female. Okay, Ano pang reaction. ang male and female, lalaki, babae, di ba? So, sino gumawa sa amin? Siyempre, Diyos din. Okay. Di ba, Diyos din gumawa sa amin? Yeah. Wala kaming pinagkaiba sa lalaki at babae. Male and female, define, it's just, yun yung sexual, biological gender mo. Male, female. Kami, our sexual orientation, our gender expression, called gay. Wala kaming pinagkaiba. Tao din kami, and we are gay men. Diyos din gumawa sa amin. Sige, kung doon tayo magbabase sa male and female, na ginawa lang ng Diyos. So, tatanungin nyo kami, sino gumawa sa amin? Mga magulang namin, malamang. Which is lalaki at babae Kung din. ang magulang niya lalaki, hindi ka ipapanganak. Oh, yun. Malamang. O sino nga pong, sino gumawa sa amin? Sino gagawa sa amin? Alam mo, kung maaari lang Yeah, go ahead, sir. pumasok na ako nun. Walang scientific basis yung homosexuality. It's a state of mind. Kung bukas ng umaga, gumising ka at inisip mo ay ikay isang tunay na lalaki at kaya mong bumuntis ng babae, gagawin mo. Alam Hindi niyo ba? po, I have- Kaya yun ang nais kong bigyan ng emphasis. Huwag niyong ito-twist na ang homosexuality ay may scientific basis dahil yung sinasabi niyong pag-aaral hinggil sa homosexuality sa science ay isang malaking pagkakamali. Tinwist talaga yung resulta, no? At I have ito a pa ang nais 14-year kong idagdag, relationship ha? with a girl. Wala kayong karapatan, no? Wala kayong karapatan Pero bating pa na rin ako. gumawa ng mga pamamaraan na papatay at kikitil sa tao. Yun ang mangyayari kapag pinilit nyo yung ginagawa nyo ngayon. Mauubos ang tao. Tayo lamang ang tanging nilalang ng Panginoon. Alright. Na merong rason, na may human reason kung bakit tayo patuloy na dumarami. Hindi Okay. tayo mga hayop. Okay, sir, Okay, dito. Mr. David, it is clear po na hindi tayo mga hayop. Sagutin niyo po, Reverend Agbayani. Gusto ko sagutin yung kay Bishop Bishop Tindero. Yung Genesis 27 po nakalagay doon partner po yun sa Hebrew.
Ang ginawa dyan, usually translate yan sa helper. Ginawang katulong ang babae. Dapat yan po, ang tunay na translation yan ay partner. Dahil dapat ang lalaki at babae ay partner, equal. Now, yung sinasabi na po sa Genesis 2:24, nakalagay po yan, yung lalaki pumunta sa nanay niya, ay sa asawa niya, and they cling together. That's the same Hebrew text sa cling sa Ruth 1:14. Pakibasa po yun. Nagsama si Ruth at si Naomi. They cling together. Okay. Huwag mo nating layuan ang sinasabi ng Biblia. Kasi very clear naman. The man will leave his father and his mother and shall cleave to his wife. The cling there po is they join together is the same word na ginamit sa Hebrew sa Okay. Ruth 1:14. Balikan natin ng yung parehong babae. Balikan natin yung sinasabi doon. And God said, I will make a helper suitable for him. Yes. Kaya by Yes. design, Yes. by design, That's partner. No, Hindi no, yan no. ginawang katulong. Biro nyo translate ninyo na helper ang babae, katulong ang babae. No. Ang babae ay dapat ay partner, katuwang. Yan ang dapat na translation sa Hebrew. Okay. At ang sinabi dito, I will make a suitable for the person. Kaya nga, what is the suitable partner for the man? That's the my, woman. that's Kaya my nga, argument, Bishop. Kaya Yan ang tinan mo- suited for us. No. Kung ang suited sa amin ay lalaki, lalaki dapat. how can you Partner. procreate when you are only male and male and male Is and procreation po the primary No. objective of marriage? Bishop? Now, Is procreation procreation is one, not the one of the purpose of marriage is procreation. Because That's requirement. otherwise, But that requirement. Otherwise, Genesis 1, nung sinabing, be fruitful and multiply and fill the earth. Bakit, Bishop, pag nagkaroon pa ng same-sex marriage, mawawala na bang heterosexual? No. May heterosexual pa rin. Kung, ang sinasabi namin, kung si Adan bigyan nyo ay kami hindi nagkaroon ng partnership ng, with Eve, magkakaroon ba ng Bishop, generations? religion, very debatable yan. Ang No. pinupunta namin Kasi- dito is equal protection of the law. Okay, but Para your, sa mga but your may law, asawang lalaki, but your kapwa lalaki. protection and your right has limitation. Yes, I agree with that. But do not impose kaya your... nga ngayon, very clear, But very do not clear sa impose ating your... family, hindi sa po ating lahat family code. ng Okay. ay katulad I have a ninyo. question po to Bishop Tendero. Is gay marriage a threat to the church? Well, hindi threat ito sa church. Kundi, ang problema, it's defiance of the standard of God. Because very clear, ang sinabi sa banal na kasulatan, na talagang the marriage is between male and female. In fact, the problem in Romans chapter 1, the judgment of God has come to the people because they have given themselves up to unnatural sexual relations. So, mahalagang makita natin na Bishop, hindi nandun din patungkol yan yung, sa homosexuality. Patungkol yan sa temple worship prostitution. No. Please, pinag-aralan Hindi. na namin yan at sinagot na namin yan. Okay, parehong Huwag niyo Biblia ang sabihin- binabasa natin. Okay, yes, pero depende sa translation. It's not your interpretation or my interpretation. Okay, We need to take Bishop, one more literally. thing, That's your ang interpretation. Vatican What the po Word of God ay says. naglabas ng document in challenging the church to sa pagbibigay po ng attitudes sa mga LGBT community. Sir, ano po ang reaksyon nyo sa paglalabas nga po ng document na ang sabi po rito ay yung mga homosexuals had gifts and qualities to offer? Actually, yung sinasabing they have gifts and qualities to offer. In fact, in 1 Corinthians chapter 6, sinabi doon ni Apostol Pablo na yung problema na recognizing na yung mga naging problema ng mga tao and only the grace of God is able to bring such deliverance. Dahil sabi niya, people are homosexual, adulterers, and everything. But at sinabi niya, and such were some of you, but you were washed, you were cleansed, you were forgiven. And so my appeal and my message is that, kung meron mang ganitong problema, merong kapatawaran at merong paglilinis at merong deliverance na pwedeng ibigay ang Panginoon sa Okay, kanila. thank you, Bishop. Gusto ko pong balikan yung legal standpoint. Marami na nga pong mga batas o attempts na isulong po ang gay marriage dito sa ating bansa. Attorney Reyes, bakit po hindi nag-prosper itong mga ito? Actually po ngayon, merong nakabinbin sa House, no? Ang tawag nila SOGI, no? Sexual Orientation, Gender Identity Bill.
kami ni Lito, nandun kami nung isang committee hearing at sinabi namin ng aming opposition doon. Sa aking paniniwala, kaya hindi umusad itong ganitong klaseng mga panukala, and this is not the first time na naglagay sila ng ganyang panukala, no? In past congresses, meron na rin. As a matter of fact, the last one, muntik nang lumusot, kasi ang ginawa nila doon, ginawa nilang anti-discrimination on the basis of religion, ethnicity, at saka race. Yung tatlong yun ang nakalagay sa House. Pagdating sa Senate, biglang siningit yung SOGI. Puntik nang lumusot yun. Buti na lang at hindi. Ngayon, ipinasok ulit ngayon. Hindi talaga katanggap-tanggap sa atin yung ganong klaseng mga panukala. Sapagkat alam naman natin na, gaya ng sinabi ko, at sasagutin ko na rin tanong mo kanina, the one that is threatened by same-sex marriage ay yung pamilya. Pagkat ang pamilya sa ating pagkakaintindi at kapaloob sa ating batas at sa ating saligang batas ay dapat tinutulungan ng Estado. Ngayon, kaya nga rin sinabi ni Lito, hindi natural yung magtatalik na bilang mag-asawa yung parehong lalaki o parehong babae. Kasi po, ang marriage, ang pupuntahan nito pamilya. Kahit sabihin natin na mayroong mga pamilyang walang anak, o may mga mag-asawang walang anak, sterile, no? O mayroong mga mag-asawang matanda na nag-asawa, that is not an argument. Why? We are talking of general. Mga exception lang yung sinasabi nila. We are making rules for the general population. Ang general population natin, kung titignan nyo, we are a very young country. No? Demographics natin, if you're 25 years old and below, majority na kayo ng ating population eh. So, pag gumawa tayo ng batas, dito natin dapat tingnan itong mga batang ito na magkakaroon ng asawa at magkakaroon ng pamilya. Kaya nga ang sinasabi sa batas, dapat ang Estado, ang papel ng Estado ay protektahan, pangalagaan, tulungan ang pamilya. Ang marriage po, pag sinabi mong meron kang anak, hindi lamang yung partnership ito eh, kundi yung pagpapalaki ng mga bata. Ngayon, sabi nga kanina, saan kayo makukuha ng anak? Yung Alright. pa ho isang nakakalungkot sapagkat yung mga babae po ang maapektuhan nito. Hindi naman pwede mga anak yung parehong lalaki, parehong babae. So, ang magiging patutuguhan nito, isa pa, yung mga kababaihan natin, magiging breeders. Magiging breeders, kayo lang ang manganganak. Tapos, pag-aampunin doon sa mga same-sex marriage. Alright, bago natin hinga ng kanilang Reaction, opinion, oh. si Oriel. Okay, go ahead, Oriel. Tulad po ng sinabi nyo, ang nilalagay sa batas, protektahan, pahalagahan, pangalagaan ang karapatan ng bawat isa. Lahat bilang isang tao. Kami isang tao. Ano bang hinihingi namin? Karapatan. Karapatan, pantay na karapatan para mahalin, ikasal sa taong nararapat para sa amin. Hindi ito isang espesyal na karapatan eh. Hindi ito isang espesyal na karapatan. Ito'y karapatang pantao. Ito'y karapatang pantao. Marriage is a secular institution. Hindi ito religious objection na itatanggi sa mga bakla ng simbahan. Ang simbahan, binigyan lang sila ng karapatan na para silang magkasal. Pero ang institusyon ay secular yan. Sila ang gagawa ng batas para sa kapantay na karapatan para sa tao. Ito ay karapatan namin bilang isang tao. Okay. Alright, maraming At meron pong mga katanungan ng ating audience. Yes, Attorney Kaiko, we will get back to you later. Let's ask first our audience. Si Vivian Lay Manugid, may katanungan. Yes, go ahead, Vivian. Good evening po sa ating lahat. Ang question ko po ay for Sir Oriel Brian. Sir, di ba ikakasal na po kayo sa January? Tanong ko lang po sana kung, di ba pag ikinakasal po, nagpapalit po ng apelyido? Kaninong apelyido po ang i-honor? Or nagpapalit po ba o hindi na? Ganun. Depende ito sa pagkakasundo namin ng asawa namin. Kung papayag ako na siya ang mag-a-adapt ng apelyido ko, okay lang. Kung yung apelyido naman niyang gagamitin namin, okay lang din. Siguro yun yung pinaka-privilege namin bilang same-sex kami. Yun yung sagot ko. Alright.
Okay. Next. Yes, sige. Okay. May additional. Hindi pa legal sa atin kasi walang batas na marriage equality. Hindi naman siya illegal kasi may freedom of religion tayo. Under Metropolitan Community Church or the LGBT Christian Church na simbahan na nagkakasal, pwede naman yung gawin. Wala pa lang talagang legality kung ikakasal sila. However, kung sa ibang bansa na meron same-sex marriage, nagagamitin nila yung Certificate of Holy Union, pwede nilang gamitin yun as proof of togetherness. Alright, may next question pa. Si Catherine Balagtas naman may question. Go ahead. Ayan po. So good evening po. Yung question ko po is para po kay Bishop Ephraim po. So gusto ko lang po linawan kung tungkol po ba talaga sa relihiyon o nakasulat po sa Bible yung hindi natin pagtanggap sa same-sex marriage o talaga pong nasa kultura lang or paniniwala ng mga Pilipino in terms of morality yung hindi natin pagtanggap. Kasi po, sa country po ng Mexico, katulad po ng Pilipinas, is a Catholic country din po. Pareho po tayo ng Bible na pinaniniwalaan. Pero po, some states po sa Mexico is tinanggap na po yung same-sex marriage. Talaga po bang nasa religion yun or talagang sa paniniwala lang po ng mga Pilipino? Well, hindi ang aking paniniwala ay kung anong nasa saad sa salita ng Diyos. At nais kong basahin yung Romans chapter 1 at sinasabi dito, For the wrath of God is Bishop, revealed from nasagot na heaven namin against yan. all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Tapos tuloy natin sa verse 24. Therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and served the creature rather than the Creator. For this reason, God gave them up to dishonorable passions, for their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature, and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty Alright. for their error. So yun lang ang Okay. sagot ko. Okay. Meron kaninang gustong sabihin si Ginoong Lito David. Go ahead, sir. We'll give you the floor. Yung pagkakaroon ng same-sex marriage is a threat against humanity. Yon, it's a threat against humanity. Alam mo, ang karapatang pangtao ay nabuo dahil tayo ay mayroong rason, no? Yun yung inherent. May human reason, no? Yun yung inherent. Ngayon, paano ang isang tao mag-iisip ng isang pamamaraan na kung saan siya ay mauubos? Ito yun eh. Yung ang nakakalungkot na pangyayari recently sa human history ay pinipilit ng ilang mga grupo na karapatan ito. Anong karapatan ito? Nauubos dun sa tao na gumawa ng karapatan. Okay. Mamaya. Oo, So, marami pa it's a tayong- threat against humanity. Yun ang pangunahin. Under natural law. Okay. I'm not arguing on religious basis, no? Natural law ito. Okay. Hindi natural ang ninanais yung mangyari. Okay, babalikan pa natin yan mamaya si Sir Lito David. Pansamantala, tayo mag-go into gap muna. Magbabalik po ang inyong PTV Special 4.